Maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon kaysa malaking kayamanan na may kabagabagan. Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot. Ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman. Ngunit ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay. Ngunit ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa. Hinahamak ng mangmang ang saway ng kanyang ama. Ngunit siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. Sa bahay ng matuwid ay maraming kayamanan. Ngunit sa mga pakinabang na masama ay kabagabagan. Ang mga labi ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman. Ngunit ang puso ng mangmang ay hindi gayon. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang dalangin na matuwid ay kaniyang kaluhuran. Ang lakad ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit iniibig niya ang sumusunod sa katwiran. May mabigat na saway sa kanya na nagpapabaya ng lakad at siyang nagtatanim sa saway ay mamamatay. Siyol at kapahamakan ay nasa harap ng Panginoon. Gaano higit pa nga ang mga puso ng mga anak ng mga tao. Ayaw ang manglilibak na siya'y sawayin. Siya'y hindi paroroon sa pantas. Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha. Ngunit sa kapanglawan ng puso ay napapagbag ang diwa. Ang puso niyong nag-uunawa ay humahanap ng kaalaman. Ngunit ang bibig ng mga mangmang ay kumakain ng kamangmangan. Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama. Ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon kaysa malaking kayamanan na may kabagabagan. Maigi ang pagkaing gulay na may pag-ibig kaysa matabang baka at may pagtataniman. Ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo. Ngunit siyang makupad sa galit ay pumapayapa ng kaalitan. Ang daan ng tamad ay gaya ng bakura ng dawag. Ngunit ang landas ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan. Ang pantas na anak ay nagpapasaya ng ama. Ngunit hinahamak ng mangmang ang kanyang ina. Ang kamangmangan ay kagalakan sa walang bait. Ngunit pinatutwid ng maalam ang kaniyang lakad. Kung saan walang payo, ay nagugulo ang mga panukala. Ngunit sa karamihan ng mga tagapayo, ay nangatatag. Ang tao ay may kagalakan sa sagot ng kanyang bibig. At ang salita sa ukol sa panahon ay anong pagkabuti. Sa pantas ay paitaas ang daan ng buhay upang kanyang mahiwalayan ang siyol sa ibaba. Bubunuti ng Panginoon ang bahay ng palalo, ngunit kanyang itatatag ang hangganan ng babaeng bao. Ang mga masamang katha ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang mga maligayang salita ay dalisay. Siyang sakim sa pakinabang ay bumabagabag ng kanyang sariling sambahayan. Ngunit siyang nagtatanim sa mga suhol ay mabubuhay.
Ang puso ng matuwid ay nagbubulay ng isasagot, ngunit ang bibig ng masama ay nagbubugso ng mga masamang bagay. Ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Ang liwanag ng mga mata ay nagpapagalak ng puso, at ang mabubuting balita ay nagpapataba ng mga buto. Ang taingang nakikinig sa saway ng buhay ay tatahan sa gitna ng pantas. Siyang tumatanggi sa saway ay umahamak sa kanyang sariling kaluluwa, ngunit siyang nakikinig sa saway ay nagtatamo ng kaawaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay karunungan, at sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba. Mga Kawikaan, Kabanata 15.